gising will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Wake up like a winner ngayong Wednesday. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat niya talaga. Nakakaloka naman ang ating Wednesday ngayon ay kalagitnaan ng Linggo. I'm so happy at katatapos lamang ng Sahod O, ubus na ba ang pera mo? Oo din. Ubus na ba ang sayo? Ako? Oo. Kamusta kayo dyan, mga ka-MB? Ayaw nang sagutin. Kamusta ang umaga ninyo? Dapat masaya pa rin tayo, no? At tandaan, hindi lahat ng mga pumapasok sa atin kailangan dapat ilabas mo kaagad. Katulad ng naging episode natin dati, we try to invest the money that we receive. Oo, totoo. Tapos, mag-budget na tayo. Alin dyan yung ipon mong pang-invest, alin dyan yung panggastos mo hanggang katapusan ulit. Oo, dapat laging matalino tayo pagdating na sa pera. Oo. Yes, dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag may pera ka, hindi ka mahirap. pampabayad mo yan ng utang. Oo, totoo. Hindi mo to last. Ako nakapagbayad na nga ako eh. Ang dami ba? Madami eh. Oo nga. Bills na naman. Bills are waving. Totoo. Yun na yung parang normal na para sa mga isang empleyado na marami kang bills na babayaran sunod-sunod. Naku, ang daming linya na kailangan mong hatiin para lang ma-budget mo. Ang dami. Ang dami. Alam mo, nagkuhan ako doon, naglaps ako ng very light doon kasi sabi ko, oo nga, no, ang dami. Ang dami nga. Sobrang dami talaga. Anyway, mga ka-MB, ngayon nga, July 16, 2025, ay anibersaryo din nung killer earthquake noong July 16, 1990 dito sa Luzon. And it's been 34 years na siya. Ago. Nakakaloka. Pero, meron din tayong sineselebrate this month. Hindi lang yung para alalahanin din yan. Dahil ngayong July ay ang National Disaster Resilience Month. Oo. At talagang ikot-ikot yung binabasa natin kung saan-saan napupunta. Hindi pa tapos na kuha. Yes, dapat yung binabasa natin naka-steady lang siya. Hindi ba? Umiikot siya. Sabi ko, ano to? Kasi nga Laro. earthquake daw. Hindi. Oo nga. At syempre, ngayong National Disaster Resilience Month, makakasama natin si Engineer Charles Brian Carame, ang LDRRMO ng Baguio City. LDRRMO 6 or 5? 5. Ayan. Hello, magandang umaga, Sir Engineer Charles. Ayun, mukhang nakamute po tayo. Nakamute po ba tayo? Yes, i-check po na. Ayan, okay na po tayo. Sir, kamusta po tayo? Kamusta ang umaga, Engineer? Yes, good morning. Sumikat ang ating araw and it's a great day today. Yes, sobra nga po. At ngayon nga po ang 37th National Disaster Resilience Month, Engineer. Ano po yung kahalagahan na kailangan po natin ng ganito, lalong-lalo na sa mga syudad katulad ng sa atin? Yes, malaga tong annual na July Disaster Prevention Month. Kasi dito natin kino-commemorate ang lahat ng mga resilience projects ng ating, not only on the city of Baguio, the entire Philippines, no? It's a nationwide celebration na monthly nating sineselebrate. Yan. Opo, dito sir, matanong ko lang po, ano po ba yung mga sakuna na prone po ang Cordillera, specifically po ang Baguio City? Yes. We have just finished yung ating climate disaster and risk assessment, no? Ito ang pinangunahan ng ating city planning. They found out na apart from earthquake, syempre, flooding, at soil erosions, isa nating tinitignan is meron tayong mga sinkholes na kita na distinct dito lang sa City of Baguio na meron tayong several or numerous sinkholes. Yun ang pinag-aandaan natin.
Oh, grabe. Ano po yung paghahandang ginagawa natin dito sa mga sinkholes? Kasi first time kong narinig na meron pala mga sinkholes dito sa Baguio. And several, marami. Opo. Yes. Apart from yung study ng ginawa ng ating city planning, no, meron din tayong ina-update ng ating city land use plan, which is ongoing. Doon, na-identify natin merong mga portions ng syudad na non-buildable areas at syempre meron din mga, while meron ng mga nakatayo, ang ginagawa natin together with the city buildings naman is wina-warn natin itong mga residents. Whatever na kunyari may mangyari is not to be complacent. Dapat alerto sila at kung namang mangyari, they report it to us. Just call the 911 and doon na agarang action ang gagawin natin ng agencies na concerned. Opo. Engineer, paano po ba natin maituturo yung parang normal or yung basic lang po na preparedness sa mga kabataan po? Or sa bawat pamilya sa araw-araw? Tama. Gandang question. We have a simultaneous na, apart from our drills, meron tayong trainings na sunod-sunod. You're showing in your screens. Yan yung katatapos nating, I would call this, cadre na trainings sa ating mga households, sa ating mga barangays, at sa ating mga LGU personnels, yung mga responders natin. Apart from that, meron tayong preparedness. Just last 2 weeks ago, I made a lecture together with the youth na kasi kung target natin is the youth, sabi nila generally is youth kasama sa mga vulnerable sectors, no? So we made a call na dapat ang aim natin is yung youth man lang is kasama natin sa responde, kasama natin sa well-prepared na sector, hindi na sila magiging part ng mga vulnerable sectors. And what we are doing is continuous na IECs at continuous na training na pinapriority natin ang youth. So you visit schools po, mga offices, mga barangays to conduct itong mga trainings na ganito? Yes. Simultaneous yan. In fact, last week din, katatapos din ang engagement natin sa DepEd. Yung kanilang mga local disaster school management officers. They presented yung mga programs nila, yung mga accomplishment nila. And we thought na may mga kulang, may mga gaps na we need to fill in. At doon papasok ang ating office, ang LGU mismo. Engineer, syempre dito po, halos lahat din nakagamit na ng mga cellphone, mga technologies. Paano naman po makakatulong ang technologies para po, what do you call this one, maaasahan kapag may mga sakuna na po or calamities? Yes. Similarly, yung apart from yung mga programs natin, mga trainings and everything ditong Disaster Prevention Month, no? Meron din tayong ilo-launch na app na doon pwedeng mag-report kahit sino man na may hawak na cellphone at sa kanilang laptops, any media, pwede niyang i-report doon. And we'll just fine-tuning and within this month, we will launch yung app po natin. Ayun, so meron pala tayong bago. application for CDRRMO application. Yes, Oh, di ba? Online po ito, engineer. Naman. Yes. App ka. Totoo din. Nakakaloka ka. Engineer, gaano po kahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan sa pagtugon po at pagplano bago pa man magkaroon ng sakuna? Well, yung sa ating disaster management kasi for thematic areas yan. Ang pinapalakas natin ngayon is yung sa prevention and mitigation through engineering measures. Siyempre, lead dyan yung ating office kasama ang ating city planning, kasama ang ating SIBAW at ating city engineering. Another would be yung second na thematic area is yung preparedness. Yun ang isa nating pinaka-ultimate goal din na ginagawa na kung sakaling may mangyari, prepared ang ating sambayanan, ang ating citizenry. Ang ginagawa natin ngayon, it's no longer a top-down na training. Pumupunta na tayo sa mga barangays, sa bottoms up na ang gagawin natin. So, trained lahat. We're looking at lahat sana ng household, trained kahit man lang isa sa mga household. Opo. Such that, kung may mangyari, yun, sila ang magle-lead sa kanilang mga households. Yun po.
Yun, kasi kailangan talaga yun, no? Hindi, dapat at least isa ang may alam sa buong pamilya or isang household. Para kung may kailangan ding ipasa yun, no? Ipasa. Kasi paano pag may trabaho din yung isa, di ba? Oo, at saka mas Wala. maganda Yeah. kapag kayong buong pamilya ang inaaral yung mga ganitong bagay. Yes, very important Totoo ito. nga. Kasi kung talagang sa bahay o sa pamilya mo mauumpisahan yung kaalaman nitong mga ganito. Oo, may kakalat din yan kasi kapag nag-work na or sa mga office places, ano. Engineer, recently po kasi, di ba, marami po tayong mga landslide na nangyayari dahil nga din dito sa pag-ulan. Sa tingin nyo po, gaano po yung kahalaga, yung koneksyon or gaano po kahalaga yung koneksyon ng pangangalaga sa kalikasan? Oo, para po maiwasan ang mga disasters natin. Wow. Siyempre, part yan ng prevention and mitigation, no? Like yung launching natin nitong Resilience Month, July 2025, apart from yung mga regular na ginagawa natin, we made a point na meron tayong tree planting. Nung July 1, apart from yung motorcade, dumiretso tayo dun sa may botanical garden area. Doon tayo nag-tree planting. Kasama yung ating mga responders, volunteers, and mga LGU departments. Oo, ang ganda nun, no? Oo, diba? Ang ganda nun. So, hindi lang sila sa mga trainings, ganon. Meron talagang tree planting, which, oo nga naman, there's a really big connection between nature and yung natural disasters na nangyayari sa atin. Lalo na sa mga landslide nga dito sa area natin. Prone tayo Prone dyan. Oo. Pero pag may mga puno na nag-hold dun sa soil or sa land, makakaiwas din, makakatulong umiwas, kumbaga. Oo. Pero engineer, I just wanna ask, kung meron po bang, ilan po or ano po yung mga prone areas po dito sa Baguio City na prone po for landslide, pagbaha, and other sakuna? If we're looking sa nilabas nating mapa, no, together with the EMB, DNR, halos buong Baguio it's red na siya. Red meaning, if we're considering yung mga hazards, critical ang buong Baguio. So, ang ginagawa natin ngayon, in fact, may mga darker than red mga maroon. So, yun yung mga pinagtutuunan nating pansin. Unti-untiin natin yan. Hindi naman kayang minsanan. Kaya nga, ang ginagawa natin, apart from yung gumagawa tayo ng mga riprap walls, mga crib walls, retaining walls, prepare natin itong mga barangays, itong mga residences on kung sakaling may mangyaring sakuna. Yeah, yun yung kagandahan, no? Kasi this is not to make people panic. Oo. At least eto yung nakikita natin kung ano yung mga dapat mauna. At inuuna. At nagpapasalamat nga tayo, merong CDRRMO na gumagawa ng paraan para maiwasan ang mga future na maaaring mangyari. Dahil nga dito sa mga prone areas na nakikita natin. Engineer, no? Ano po yung maling paniniwala o myths tungkol sa disaster response po na dapat nating itama? Yung maling pananaw ng ibang tao regarding sa ginagawa po natin. Well, isa dyan siguro masasabi ko is sinasabi nila ang pagresponde is sa government lang, sa mga elected officials, sa mga barangay lang. We're always emphasizing sa mga trainings namin. Ang disaster management is a cut across. Wala naman pong exempted. Kaya lahat tayo dapat may alam. Kung may mangyaring sakuna, alam nating rumisponde. We are all prepared. Kasi nga, kung may mangyari naman, walang exempted. Lahat tayo affected. So, dapat lahat tayo prepared. Ato, matanong ko lang po, engineer, kung sakali po ba na isang company ang nag-invite po sa inyo para lang magkaroon ng seminar sa company nila or kahit na anong establishment po, pwede naman po yon. Yes. We've been doing that. Marami mong tawang na-train na sa kanilang mga establishment. In fact, itong mga malalaking establishment, regular po silang nagre-request ng ating mga trainings. Ayun. Libre po yun, Libre engineer. po. Yes. Ay, minsan din natin. Invite din natin sila dito. Kasi, Sure. bibihira lang yung mga ganyang chances. Real, that's true. At yun nga po, attorney, engineer, bilang paggunita ngayon po ng National Disaster Resilience Month, ano po yung isa sa pinaka-importanteng paalala po para sa ating mga kababayan? Well, as a closing na siguro, whatever. Ito kasi, there's so much divide na sa ating community, sa ating syudad,
sa buong Pilipinas. Yes. So sana, when it comes to disaster, dun tayo magkaisa. Kasi nga, as I've been saying, wala pong exempted pagdating sa mga peligro, sa mga disaster. Sana man lang. Kaya, ang panawagan natin, let's all be prepared. Let's all help in mitigating by taking care of our environment and everything. Kung may mga trainings, kung may mga drills po na ginagawa tayo kasama ng mga barangays, sana po maki-join sila. Kasi nga, as I've said, there's so much divide and sana, ironic-wise, ang disaster sana ang mag-unite sa atin. Yun po. Ayun, tama nga totoo. naman. Engineer Charles, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon at marami po kaming natutunan Totoo ngayong yan. araw. Hindi lamang sa pagiging isang miyembro ng CDRRMO, kundi yung mga kaalaman din na dapat nating ma-share sa ibang tao. Especially at ngayon nga, sa habagat season, sunod-sunod nga, ngayon pa lang, may nabuo ng tropical depression. Na naman, Oo, no? na naman. So, kailangan talaga maingat tayo. Well, hindi naman specifically dahil lang habagat season tayo. Dapat every month, every day, dapat lagi tayong maingat. Tama. Engineer, baka may nais po kayong i-shout out dyan. Yeah. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa amin. Yun, lagi naming sinasabi, ang disaster prevention and management is lahat po ay involved. Kaya sana po, kung ano man ang panawagan natin, kung ano man mga trainings na sinasabi natin, mga drills, sana po sumali lahat. Kasi kung gobyerno lang, kung mga barangay officials lang, hindi po natin kakayanin yon. So, let's all make Baguio resilient together. Yun po, at maraming salamat. Good morning po. Good morning and maraming salamat po, Engineer. Nako, mula sa seryosong usapan, dadako naman tayo sa isang curious na topic, na siguradong pampagising ng isip. Kasi eto, ilang taon nang pinag-uusapan talaga ito. Totoo din. Nako, alamin natin yan dito sa Share Mo To. Sa daang-daang siglo ng pag-ikot ng mundo, isang paniniwalang paulit-ulit na bumabalik. Ang paniniwalang hindi bilog, hindi globo, kundi patag. Isang idea na tila suntok sa buwan para sa iilan, ngunit para sa iba, ito ang katotohanang matagal lang tinatago. Kaya ngayong araw, bubuksan natin ang pintuan ng pagdududa. Katotohanan ba ito o isa na namang teoryang nilamon ng tanong? Ano ang Flat Earth Theory? Ang Flat Earth Theory ay paniniwala na ang mundo ay parang pinggang patag na may pader ng yelo sa paligid nito. Tinatawag nila itong Antarctic Ice Wall. Para sa kanila, ang lahat ng litrato ng Earth na bilog ay gawa-gawa ng NASA at bahagi ng mas malaking sabwatan ng gobyerno upang itago ang totoong anyo ng mundo. Pero hindi lang pala ang mundo ang binibigyan nila ng ibang pananaw o ibang kahulugan, kundi pati na din ang gravity. Ayon sa ibang eksplanasyon, hindi raw totoo ang gravity. Sa halip, inaangat daw ang Earth pataas kaya tayo parang hinihila pababa. Pero ayon sa siyensya, ang gravity ay natural na puwersa nagpapalapit sa mga bagay dahil sa mass. Ito ang dahilan kung bakit umiikot ang buwan sa Earth at ang Earth sa araw. At ayon sa pananaw ng iba, ang araw at buwan daw ay umiikot lamang sa ibabaw ng patag na disk, gaya ng flashlight, kaya nagkakaroon daw ng araw at gabi. Kaya naman, madalas nilang pinagbabase ng azimuthal equidistance projection dahil ito daw ay isang mapang mukhang flat ang mundo na may North Pole sa gitna. Ngunit ito'y simpleng map projection lamang para sa navigation na hindi nagpapatunay na patag ang mundo. Sa agham, malinaw na umiikot ang Earth sa axis nito habang umiikot din sa araw, dahilan ng pagkakaroon ng time zones, seasons at eclipse. Kaya naman, bago pa ang makabagong agham, maraming sinaunang kultura ang naniwalang patag ang mundo. Noong 600 BCE, sa Babylonia at Egypt, pinaniniwalaan ng ilan na ang Earth ay lumulutang sa isang dagat. At noong 200 BCE, ay ginamit ni Eratosthenes ang simpleng stick, araw at anino upang masukat ang kurbada
ng mundo. Pero noong 1800s, muling nabuhay ang mga usap-usapin patungkol dito sa pamamagitan ni Samuel Robotham sa kanyang librong Zetetic Astronomy. Ginigit niya ang pananaw na kung ano ang nakikita, yun ang totoo, na ang mundo ay patag dahil ganito ito sa ating paningin. Kaya naman sa panahon ngayon, alam nating hindi sapat ang paningin, kailangan ng sukat, ebidensya at siyensya. Sa pagdating at sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan, mula sa satellite image, time zone, flight path, ay napatunay na bilog ang mundo. Pero ang tanong, bakit may naniniwala pa rin? Ayon sa mga psychologists, may papel ang confirmation bias at group identity. Minsan, hindi lang ito tungkol sa agham, kundi sa paghahanap ng mga komunidad ng mga taong nagdududa, nagtatanong at naghahanap ng alternatibong paliwanag. Kaya naman, hindi masama ang magtanong, hindi mali ang pagdududa, ngunit ang tunay na pag-unawa ay hindi lamang nakabatay sa pananaw kundi sa ebidensyang napatutunayan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa lang ang mundong ating ginagalawan at ito'y isang magandang umiikot na asul na bola na patuloy nating inaaral, iniingatan at kinikilala. Real! Meron pa rin mga flat earthers. Oo. Yes, meron pa rin talagang naniniwala dyan. Kasi nga, kung titignan mo nga naman, di ba, literal na, diretso talaga siya. Mapapaniwala ka talaga. Pero ako naman, may pumunta na sa space eh. May satellite may na satellite At na. may satellite images na. At saka una sa lahat, makikita mo din naman yung iba, yung mga nakikita nilang planet. Ba't bilog? Alangan na yun sa atin, flat. Tapos sa kanila bilog. Ano to, Special tayo. lokohan? Hindi, pero tsaka dahil din I think sa physics. Physics, oo, alam ko ganun eh. Oo, talagang, noon pa lang, alam ko na yung mga ganyan na, may mga ganyang theories. However, I don't believe na hindi bilog ang mundo. Hindi ka naniniwala na bilog ito? Naniniwala. Flat ito? Naniniwala akong bilog. Hindi ako nga square eh. Oo din. Pero, you know. Tatsulok kaya. Kasi may mga taong nasa tuktok. Meron din nasa baba. Kanta to Nako, interesting. May hugis talaga ang paniniwala. Pero ngayon, bigyang hugis naman natin ang inyong opinion. Alamin natin ang question of the day dito sa Balitaktakan. Ang katanungan ngayong Wednesday morning ay tama bang sirain ng kumpanya? Siraan ng kumpanyang... Mag-classes ka na next time. ang kumpanyang pinanggalingan mo kung lilipat ka sa bagong kumpanya. Ay, syempre hindi. Wow, grabe. Pinanggalingan mo yun eh. Oo. Syempre, binuhay ka niyan eh. Binigyan ka niya ng sahod nung nandun ka pa lang. Binigyan ka niya ng skills. Dinagdagan niya yung mga kaalaman mo bilang isang empleyado at isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Tapos pag alis mo dahil lang may hindi ka nagustuhan, buong kumpanya damay. Ay, galit na Diba? galit. Hindi ba? Oo. Totoo din naman talaga. Diba? Oo, ako bilang, ito naman ang first job ko. Pero nung syempre iba pa, di ba nung nag-intern tayo, yun na yung parang start natin to enter the corporate world. Yes. So talagang nung nag-intern ako, kung ano man yung nalalaman ko dun sa isang kumpanya o dun sa pinanggalingan kong kumpanya, doon na Silensyo, lang mi yun, amigo oo. ka lang. Oo, doon lang yung problema doon lang, yung mga chismis doon lang dapat, hindi siya nailalabas o hindi mo yun pwedeng i-share kasi kapag shinare mo yun sa panibagong kumpanya kung saan ka lilipat, ang mangyayari doon, yung magiging reflection yun eh. Kaya nitong gawin. Kaya niyang ikwento. Oo, makapasok. Kaya niya itong gawin sa dati niyang kumpanya. What if lilipat siya? Ganon din yung gagawin sa kumpanya namin. Ganon dapat. Kayo may mga question sa HR kapag bago ka pumasok, tatanungin talaga nila sa'yo. So, ano naman masasabi mo sa dami? Hay! Yung kumpanya namin dati ganito. Oo, sabi. Sabing ganon. Diba? Pero feeling ko lang, ako lang, hindi siguro sa paninira din. Intindihin din natin kung saan yung pinanggagalingan ng mga taong gumagawa nito. Malay natin, talagang napasaktan din talaga sila. At merong hindi magandang nangyari na trinay niyang i-bring out. Oo, sa kanila mismo. Pero hinayaan nila. Diba? So parang nagiging way yung pagsabi niya sa iba
Oo, para lang mailabas na ganito kasi yung nangyari eh. Tapos wala silang ginawa. Mga ganong factor. Pero, syempre, iba na rin naman yung kapag wala naman talagang nangyari pero sinisiraan mo pa rin. I think it's not just sa mga employees eh. Lahat ng mga pumapasok bilang mga empleyado na rin, like interns, mga ganyang factor. Hindi dapat sinisiraan yan, lalo pat ginagamit mo siya sa profile na galing ka doon sa lugar na yon. Dapat wag ganon. Kung may nangyari man doon, kabilang ka doon sa nangyari Exactly. Oo, kunwari may Kung sinabi. nagkaroon ka ng problema, idiretso mo na lang sa company, wag doon sa mga taong merong gustong pumunta ulit doon sa pinanggalingan Alam mo, mo. maano naman yun, masosolve yan ng masosolve kapag nag-usap kayo between the company and ikaw mismo. Kasi kagigil yung mga ganun eh. Oo na parang din. akala mo, alam mo na lahat ng tungkol sa kumpanyang yon. Pero wala naman talaga, wala kang kaalam-alam. Oo. Grabe naman yung talagang pinaduldulan mo kasi talaga. ilang buwan ka lang naman nagstay doon. Kung baga, o sabihin natin, hindi ka pa pumasa doon sa 6 months. Hindi ka pa umaabot ng 3 months, tinanggal ka lang, sisiraan mo. Oo, diba? Parang ganon. Sa akin talaga, magre-reflect at magre-reflect yung sinasabi mo sa'yo. Oo, ugali mo. Oo, ugali mo eh. Wala kang pag ganun, wala kang character development. Yes, at yun yung kailangan natin ngayon. Development ng karakter. Parang nilipat mo lang yung mga sinabi ko. Tinagalog lang yan siya talaga. mo. Pero kayo mga ka-MB, ano bang opinion nyo dito? Nako, maaari naman po kayo magkomento pa rin sa ating live ngayon, Regional News Group Orange Luzon. Hindi naman kaya, pag na-post na ang ating segment na ito sa ating Morning Balitaktakan Facebook page, na huwag nyo rin kakaligtaan na i-like, i-follow at i-share. Ayun nga, mainit man ang diskusyon natin kanina, pero mas mainit naman ang mapapanood natin mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan kung saan, nako po mamaya po sa Morning Balitaan, isa na naman pong kawatan, bagong modus na naman. Ano na naman ninanakaw? Kasi yung nabalitaan ko nung nakaraan, tubig. Ngayon, tangke ng gasol. Ano ba yan? Diba? Pero mahal kasi. Oo, mahal. Ano pa? At hindi lang yan. Dahil nga nung nakaraang linggo lang din, nabasura ng ombudsman ang kasong naisampa kay Mayor Benjamin Magalong. Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ngayon, mukhang magka-countercharge daw ang kampo nito. Exciting, interesting. Interesting talaga. At hindi lang yan ang interesting. Nako, dahil tampok naman ang mga kakaibang Cordilleran weaves sa isang bridal expo dito yan sa Baguio City. At syempre may makikilala din tayo na nagbibigay actually ng kulay sa mundo ng dahil sa kanyang talento. Sino siya? Sa ang artsy mo? Kikilalanin natin yan. At isang makulit na katanungan ang sasagutin natin ng bonggang-bongga. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Suga na unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito. 7 healthy habits, go na go.
more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it Nation. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road, Luzon, Tabloids. July 16, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa pulsa CCTV ang pagsalakay ng isang kawatan sa isang bahay sa Baguio City. Imbis na mga mamahaling gamit o pera, mga gasol ang kanyang tinarget. Ang mga nakulumbat nito, ibinenta sa mga tindahan. Narito ang report. Alas 9 ng gabi noong linggo, July 13, kita sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaking kawatan sa gate ng isang bahay sa Barangay North Central, Aurora Hill, Baguio City. Nagmamasid-masid muna ito bago pumasok sa bahay. At dito, kinuha niya ang isang LPG, tsaka sumibat. Dito, walang kamalay-malay sina Wilma na tinangay na pala ang kanilang LPG. Naghirap naman kami sa buhay pero hindi kami nagnakaw. It hurts my feelings kasi ang hirap naman ng buhay ngayon. Pero kami naghirap din kami. Hindi ko tinuro sa mga ano ko na magnakaw sila. Actually, ayoko sanang ikaso dahil naawa ako kasi yung kinabukasan niya masisira. Kasi parang estudyante siya. Pero bago pa man ang pagnanakaw, nasa pool din sa CCTV ang nasabing kawatan na tumangay din ng LPG sa isang laundry shop sa Barangay East Bayan Park, Baguio City. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagsibat ng sospek habang pasan-pasan nito ang tinangaya na LPG noong July 10. Umakyat lang ako, tapos biglang hindi ko na malayan. Balit the next day ko napansin na wala na yung 2 tangke ko ng gasol. Tapos chinek ko yung CCTV namin sa taas. Nakita kong may umaaligid dito sa baba. Balak ko talaga kasuhan. Ang insidente ay inireport sa barangay. Nagtaka kami, biglang ang aga talaga eh. Hindi namin expected na ganun kaaga yung mga magnanakaw. May 2 case na po tayo pero magkaibang barangay na po. Bali, 2 barangay. Ang nauna po ma'am is Bayan Park and then dito po sa barangay namin na North Central. Sa isinagawa nilang investigasyon na pag-alaman nilang ibinenta pala ng kawatan ang mga tinangay nitong LPG sa mga sari-sari stores sa lugar. In-interview namin lahat ng stores namin dito. Then binebenta niya daw yung mga tangke. So binebenta niya ng 1.5, pamasahe niya daw pauwi. So first time din ng mga store owners na ngayon lang nila nakita yung talagang magnanakaw. Sinubukan ng news team na kunin ng panig ng Baguio City Police Office Station 6 pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng kawatan.
Angel Arquero, RNG News. Dinismiss muli ng Ombudsman ang kaso ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa di umano'y maanumalyang pagbili ng pamalang lungsod ng 2 lote sa Tupinaw sa Tuba, Benguet. Ang alkalde pinag-aaralang maghain ng countercharge. Magbabalita Charles Nicolimo. Matapos ma-dismiss ang 2 kasong isinampa laban kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Office of the Ombudsman, panibagong kaso muli ang ibinasura. Sa 19 na pahinang joint resolution ng Office of the Ombudsman, ibinasura ang kasong grave misconduct, grave abuse of authority, conduct to prejudicial to the best interest of the service at violation sa Section 4 ng Republic Act No. 6713 laban sa alkalde. Ito'y kaugnay sa di umano'y maanumalyang pagbili ng pamahalang lungsod ng lupain sa Tupinaw, Tuba, Benguet. Inihain ito ni dating Baguio City Councilor Mylen Yaranon noong January 4, 2024. Ayon kay Yaranon, kahina-hinala di umano na sa dinami-rami ng mga pwedeng bilhin na lupain sa lugar, ang lupaing pagmamay-ari ng mag-amang sina William Tan Jr. at Hazel Dominic Tan ang binili ng pamahalang lungsod. Dagdag pa rito, binayaran ng buo ng pamahalang lungsod ang lupain na nagkakahalaga ng 95 million pesos sa loob ng 13 araw, imbes na 50% lang dapat ang down payment at uutay-utay na lang ang pagbabayad sa loob ng 24 na buwan. Ayon kay Yaranon, ang pagbili ng lupain ay hindi rin parte ng anumang 5-year development plan sa lungsod at walang nangyaring public bidding bago ang pagbili. Sa naging ruling ng Ombudsman, mayroong basbas ang alkalde sa pagbili sa mga nasabing lupain, lalo pat nakapaloob ito sa Ordinance No. 42 Series of 2020. Nakapaloob sa nasabing ordinansa ang pagtatabi ng pamahalang lungsod ng 120 million pesos para sa pagbili sa mga lupain sa Tupinaw at mayroong karapatan si Magalong bilang kinatawan ng pamahalang lungsod na pumasok sa deed of sale. Naka-itemize din o nasama sa annual investment plan ng pamahalang lungsod ang pagbili sa lupain bilang land banking at sapat na raw ang Ordinance No. 42 Series of 2020 para rito. Sinabi rin ng Ombudsman na mas mainam ang nasabing lupain para sa pagtatayo ng mga infrastruktura kumpara sa iba pang lupain sa lugar na hitik sa pine trees. Nilinaw din na hindi sakop ng IRR ng Republic Act No. 9184 o ang Government Procurement Reform Act ang public bidding sa pagbili ng lupain. Dahil dito, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga nasabing kaso. Obvious naman na malicious ang intent. Kulang ng facts. Kulang ng ebidensya pala. Ano? But at the end, the truth will always prevail. Kaya ako naman, very confident ako na talagang madidismiss yan. Kasi alam ko naman na fair ang ombudsman. Dahil dito, pinag-iisipan na rin ni Magalong na magsampa ng countercharge. So it's about time siguro na turuan sila ng leksyon. Kaya meron naman tayong tinatawag na malicious prosecution. And it's about time siguro na kailangan bigyan sila ng leksyon na hindi nila pwedeng paglaruan yung ating justice system. Patutsada pa nito sa mga naghain ng kaso sa kanya. Nakakalungkot nga na yung mismong taong nag-file ng case, napapaligiran ng mga magdanakaw at mga extortionista. Nakakalungkot na nagbubulag-bulagan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig si dating Baguio City Councilor Mylen Yaranon tungkol sa pagbasura ng ombudsman sa mga inihain niyang kaso, pero tumanggi muna itong magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon, RNG News. Sa mga magsing-irog dyan na nais ng magpakasal, nakapili na ba kayo ng mga inyong gagamitin sa kasal? Baka swak sa inyong mga kasuotang gawa ng mga Cordilleran fashion designer. Narito ang report. Sa susunod na taon, ikakasal na si Ken sa kanyang kasintahan. Kaya naman todo na ang kanilang paghahanda para sa kanilang espesyal na araw. Ang problema, nahihirapan silang makapili kung ano nga ba ang susuoting damit. Okay naman. Siyempre, mas iba kasi ang expectation sa reality. Na, well, may mga kapatid kasi ako nauna na kinasal na. Talagang nag-base din ako doon. Marami kang pagpipilian.
And kung sabi nilang mahirap, actually sobrang hirap. Clash of ideas, kumbaga. May ideas dito, may ideas dito, pero para sa akin, cool lang ako doon kasi wala naman nang magagawa kasi kami ang ikakasal. Para magkaroon sila ng iba pang pagpipilian, minabuti nilang dumalo sa ika-5 Baguio Bridal Expo 2025 noong Linggo, July 13. Tampok dito ang gowns at suits na gawa ng mga Cordilleran fashion designers. Ang mga nasabing damit inirampa sa expo. Isa na dito ang gawa ni Aveline. Sa Highland Weddings, meron na rin naman nakikita tayo na mga na-incorporate na inabal. Kaso, yung usual lang na may stripe or may accent, na straight lang siya. So, I want naman na medyo i-upgrade naman natin yung designs para mas may appeal siya sa mga younger generations. I want to make sure na maski yung mga bata, magiging excited para isuot yung kanilang wedding gowns na may accent. Sa pangalawang beses nitong pagsali sa Bridal Expo, nais pa ni Aveline na mas makilala pa ang kanyang mga obra pagdating sa mga wedding gowns. Na-appreciate po namin na maski non-Cordillerans are more than willing to wear wedding gowns with native accents or native textiles. So yun po, parang nakaka-touch as a Cordilleran na kapag ginamit ng mga non-Cordillerans and they are proud, lalo po nakaka-proud. Very distinct ang character na nakikita natin. Local context of Baguio itself, not only Baguio as a summer capital of the Philippines. Nakikita natin yung themes nila dito na, yung cool breeze of Baguio, through gardens, and yung mga environment natin. We also see yung local context in a sense, yung culture is na showcase. Kasama ni Aveline ang 7 pang fashion designers. Maliban sa selebrasyong pagmamahalan, layon din nilang maitampok sa kasalan ang mayamang kultura ng Cordillera. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sige unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop.
good food for a good mood at the restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mga ka-MB, iba talaga kapag may alam ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Pero huwag kayong maglilipat dahil susunod naman ang makulay na usapan dito sa Ang Artsy Mo. And today we are with Miss Danielle Florendo. Isang lecturer ng Fine Arts sa University of the Philippines, Baguio City College of Arts and Communication. Back home. You, everyone else. Are you in the good of? Yes, of course. How's your morning? Hello, good morning at the Bea, the Angel. So, good morning. I'm very happy today. Very colorful. As you can see, so orange na outfit ko. Yes, nakita ko nga kanina. Sabi ko, ay, salamat sa outfit ha. Ay, salamat. Maganda. Maganda. Oo. Maraming salamat. At ito ang ipagbabalik ni Miss Danielle dito sa Morning Balitaktakan. Because last time, we actually talked about her books. Oo, yung mga books. Ngayon naman, ang estilo ng kanyang mga paintings. Oo, yung kanyang artworks. Pero dito, ma'am, paano mo ba i-describe ang style mo? Ng art style mo. Art style mo. Yung art style ko is, of course, from last time. Tas hindi siya nang bago. Nag-evolve lang ng saglit. Ng malit na evolving. I wanted to use more color. I wanted yung, as in dreamscape. And syempre, pambata, yung illustrations ko. So, dapat happy siya. Dapat yung colors, bongga, diba? So, ito na yung mga bagong books ko since last time. Oh, diba? Actually, if you can see the arts nga naman talaga, tignan nyo, super colorful niya. Tapos makikita mo talaga na kapag once na nakita mo na or na bumungad na sa iyong paningin, pambata talaga. Pambata. Parang binabalik ka niya sa kwento ng lola mo. Hindi mo pa kailangan magbayad ng bills. Totoo yan. Tsaka nakaka-attract yung mga colors and ang ganda ng combinations. At ang ganda ng style talaga. Exactly. Napaka-intricate niya, no? Detailed. Opo. Gumagawa din po ba kayo ng mga seminars sa paggawa ng ganito? Oh, definitely. So, I'm always traveling sa Pilipinas, no? So last time, nag-travel ako sa Singapore, sa AFCC, to talk about Filipino illustrations and the taste of Filipino identity through our illustrations. Di ba yung mga Pilipino, ang makukulay tayo, we're so vibrant, and I wanted to show that sa paintings ko. Di ba nakakatuwa? Hindi lang siya
dito sa Philippines Philippines. gumagala. Mm-mm. Walwal talaga siya. Walwal Saan-saang talaga bansa siya. pa talaga siya napunta. Nagpupunta, Hindi, pero oo. maganda yun, no? Kasi katulad ng sinabi mo, Miss Daniel, yung taste of the Philippines, Filipino. it's not just about the sceneries. It's not just about the food that we can offer. Not just only us as Filipinos, but through the arts. Oo. Exactly. Pero dito, ma'am, ano po ba ang theme mo? Yung theme ko is Oo, usually sa mga on artists. Filipino culture. So gusto ko ng Filipino culture. Alam mo yung mga folklores and stories natin, ang gaganda, totoo. 'di ba? Ang ganda, ang serious, ang happy, ang sometimes medyo scary nga yung iba. May mga Philippine mythologies pa tayo, Yes, 'di ba? aswang. Nakalahati, tapos hindi horizontal, vertical. Oo. Lengthwise. Kung may cross, may soy lengthwise. Oo, ganun yung mga gusto ko. As in, alam mo yung Filipino works, or when you're looking at yung mga illustrations sa mga Pinoy, hindi lang siya singular, hindi siya lang, yung parang ganun lang, parang dapat may action, dapat may vibrancy, dapat as in, may emotions. Emotional tayo. We're very emotional, Yes. diba? Number 1 nga, di ba? Yes, very, the most Oo. emotional. Actually, by looking this dito sa artwork na to, alam mo parang bumabalik ka lang sa kabataan mo na parang noong bata ka, nagmumuni-muni ka lang, ganito yung mga gusto mong mangyari, ang daming butterflies sa kapaligiran mo. Ang ganda niyan. Ang ganda nito. Maganda yan. Totoo. Yan yung art Thank na you so yan. Ano much, pong ma'am. title niyan, Mm-mm. ma'am? Ito, wala siyang title. Untitled. Untitled. Oo. Untitled. Bibigyan ko yan ng title. Ano? Bulalakaw. Bulalakaw. Oh, yun na lang. Oo, Oo, yun na lang. ipapa-exhibit ko to eh. Sige, bulalakaw. Bulalakaw. Ipapa-exhibit. Tapos, Oh. eto naman, siguro, laro. Laro. Pusa. May pusa eh. Oo, Ang na. cute. Ma'am, syempre nabanggit nyo sa amin dati ang inspiration nyo nga, mga bata din, ano. Oo. From nung time na nandito po kayo, sabi nyo may mga bago na kayong mga libro. Yes. Saan na-inspired tong mga ito? Okay, so yung bagong libro ko, which I'm very, very proud to announce that I am now a picture book author. Wow. Diba? Oo. Ito po yung first co-written book from Kalinga, from the Bounties of Kalinga, Balbalan. Show ko lang ito. Go. Ito, so my first fully illustrated, so yung Kaup-Ufudan Shinlijang Uta or The Legend of Uta Cave based on a folklore, no? A folklore from Balbalan, Kalinga. So talaga nag-work kami ng isang buong community to create a story to give this more life and become now a children's book that you can purchase today. Which is good, no? Kasi it also speaks about the history of a community's culture and tradition. Kasi cave to eh. Oo. Sa Kalinga po, no? Sa Kalinga, Balbalan. Oo. Feeling ko, ma'am, kapag ikaw ang mag-i-storytelling sa akin kapag matutulog ako, hindi ako matutulog. Mas lalo ako makikinig sa'yo. Oo, ang ganda ng pag-ano yun. Ang ganda ng pag-ano Paano po mo. yung process nito, yung paggawa ng mga libro ninyo? Gaano po katagal? Ito, ay labor of love to. 2 years na to ginawa ko kasi daming daming research. As in, I have to go hike for some time. Oo, tas community effort to. So we all have to put our work together. I had to retell yung story. And then may pitching session pa kami sa iba't ibang publishers outside the Philippines. So this was first featured sa AFCC Singapore and is now available sa Italy in Frankfurt this year. Alam niyo, binuklat ko siya yung language din nila ang gamit na may English. Yes. Ay, may translation. Sabi mo, buloy malilifukan umunan dalangan si Inut. Sabi niyang gano'n. Ay, ang galing. Beyond the sea of clouds, where the sun kisses the mountains peaks. Talaga namang ang cute. totoo. I like this, no? Kasi sabi ko nga, hindi lang yung ganda ng illustration mo ang nandito, kundi yung kultura talaga ng kwento ng libro. Pero dito, ma'am, paano mo na-handle yung mga art block? Ay, yung art block, nagpipinterest lang ako. Honestly, di ba? Since I'm a lecturer, sinasabi ko rin sa mga kids ko, sa mga students ko, that if ever may art block ka, mag-Pinterest ka lang, mag-coffee shop. Ang daming coffee shops dito sa Baguio. Mag-coffee shop lang kayo or you read more books. This was inspired because I read more books about our history and folklore dito sa Cordilleras. Yes, which is good. So, parang sabihin na natin, you're also an advocate of the culture here in the Cordilleran regions, ano? And which is good kasi marami nga din talagang hindi nakakaalam. Kasi parang ang alam lang talaga nila, it's just the hobby, yung mga hinabol, yung mga ganun, yung hobby, yung mga sayaw. Pero,
not knowing about the stories talaga, di ba? At saka itong binabasa ko ngayon, actually hindi lang siya for Cordilleran. Meron ding from Sulu. Yes. Oo. And ang ganda lang kasi pwedeng yung tradition nila and culture nila pinagsama nyo po sa tradition and culture rin po ng Cordillera. Yes. Ang ganda. So, this is Si Migoy, ang Batang Tausug, my latest paper baby, sabi ko. And it was written by si Sir Nelson Canlas of GMA and Dr. Isabel Cabel Moreno after yung great chef si Migoy about Tausug food naman, diba? So a lot of cultures, food culture, history, lahat na. I would love to illustrate more books about our stories here in the Cordilleras and around the Philippines. Ang ganda. Ang galing lang. Ma'am, katatapos lang po ng National Children's Book Month. Oo. Yes. Gaano kahalaga na magkaroon ng mga ganito dito sa bansa? Siyempre, yung iniisip ko muna is yung representation ng children's books, not just here in the Philippines but outside. So, yung mga stories natin should be more accessible sa mga bata, should be more read, should be more pushed para sa mga schools natin, diba? We know yung mga fairy tales natin sa labas, yung mga Disney princesses, right? But how about yung mga princesses natin, yung mga stories natin, ang kukulay ng mga stories natin. So, the celebration for children's book is to celebrate Filipino creatives and storytellers and advocates for the propagation of our materials here in the Philippines. Wow. Oo, di ba? Ang daming ginagawa ni Ma'am. Ang dami niyang, yung passion. Saan po nanggagaling itong passion na ito? I just love books. And syempre, I just love to teach. Gusto ko maging teacher, pero hindi ko kaya yung pagpasok ng paaralan. Hindi ko kaya yun. So, mag-illustrate na lang ako. Doon ka lang, yun na lang yung paraan mo sa pagtuturo. Oo. Through my talents too. Pero ma'am, paano mo nalalabanan? Kasi ngayon, syempre, marami nang ang gumagamit na lang sa technology. Doon na lang binabasa. Yes. Oo. Meron din po ba kayong digital? Digital. Yes. Meron. My books are available digitally. So, accessibility is our number one parang our number one medium right now. So, kahit sa cellphone, pwede yung i-view mga PDF books. And books like this are very much available, and they're also being donated to other schools and communities around the Philippines. Nasa schools na rin mga to. Bakit gano'n? Nung kabataan ko, wala pa rin mga ganito. Gusto ko lang ganito. Siguro nung kabataan ko, tapos meron ng ganito, feeling ko makikikollaborate ako. Magiging illustrator din ako ng book. Kasi I love drawing din talaga. Oo. Part of the process. Watercolor po ba yung medium ninyo? Yes, watercolor, digital art, whatever I can feel. Parang naglalaro din ako ng mga medium. So, sometimes nang-paper cutting ako, sometimes nag-watercolor ako, or nagdi-digital. So, very playful din yung process. Galing. Kasi kanina, Miss Daniel, na banggit mo yung exhibit. Yes. Oo. Kailan itong exhibit na ito? To be announced. TBA pa lang siya. To be announced, but will be exhibited. However, I do have multiple book launches this year. On Saturday, sa Puon Library, dito sa San Fernando, La Union, I'll be re-releasing, but launching yung Kaab-o Food and Shindijiang Uta. Ano yun? Yung book. Ay, eto. Yes. Oo, yung cave. Cave sa Kalinga. Alala ko talaga sa Kalinga. Natuwa ako. Ma, tingnan mo, may kwento na kayo dyan sa Kalinga. Nasa libro na. Kasi taga Kalinga. Lumaki si Mama sa Kalinga. So, alam din niya magsalita ng Kalinga talaga. Ako, hindi ako marunong, pero kaya ko yung accent. Yung notations yun eh. Yung accent lang talaga. Ma'am, saan pa, maliban din sa La Union, saan pa yung mga alam na nating mga schedules mo for book launching? So for ito lang, because I might be taking the book internationally this year, but again, to be announced pa yun. I just want to say it para alam din ng mga friends at home. Sneak peek na may ganito. And yes, and I'll also be doing some seminars and workshops for book illustrations and writing this year. So kung sakali po ma'am na may mga nais po ngayon na magkaroon sila ng personal na pagtuturo sa illustration and writing, saan po dapat kayo makontak? You can find me on my Instagram at DannyDo.Instagram. DannyDo.Instagram na. DannyDo, you can find me there or sa Facebook, but usually nagpo-post ako sa Instagram. So for any other kind of announcements regarding seminars and workshops, you can just follow me there. Sa Instagram. Yan po, nandyan po sa baba kanina.
Ayan na siya ulit. Yan, Ayan, Danny screenshot Do. na po niyo. Oo. Kung hindi man, balikan lang po itong interview natin sa yes. Morning Balitaktakan Facebook page. Ayun, thank you so much Ma'am, po, kung ma'am. bibigyan mo kami ng title ng isang libro. Ano siguro ito? yung title naming dalawa sa isang libro? The Great Adventures of Bea and Angel in Wow. the Big City. O, diba? Ay! Gusto ko Ganon. yan! Yun. Gusto, The Great Adventure. Oo, tas ikaw yung kontrabida, ako yung bida doon. Ganon. Laging ganon. Ay! Sinisira! Sinisira. Hindi mo ba alam na that is created from passion and you cannot buy passion? Kaya nga, I'm so sorry. Nasa likod ko pala to. Nahanap ko kanina pa. Matanong ko lang po, meron na po ba kayong mga protege? Wala pa. I'm still in my early 20s. Early 20s. Pero di ba okay na yung meron ka na ngayon na hinahasa? A lot of my students, since I was a lecturer ng fine arts, so lahat ng mga students ko, shout out sa mga students ko, very much I would love to tell them to keep creating, becoming more illustrators. I have graduates already na naging co-illustrators ko din. Di ba? Gusto ko yon. Kailan ba pwede pong mag-enroll ngayon? Apo. Gusto kong ibalik ang aking artsy side. Sit-in na lang. Sit-in na lang. Pwede po ba? Pero walang grade, ha? Walang grade. Okay lang po. Pwede naman siguro. Ma'am, ito, panghuling tanong ko na lang po. Ano po yung pagkakaiba ninyo? Ano yung meron sa inyo bilang isang artist na hindi natin mahahanap sa iba pa? Feeling ko naman, it's just there. Pero medyo elevated yung passion ko talaga. Kung may gustong-gusto mo talaga i-pursue, parang ako yun I'm very stubborn. I'm a Cancerian. So, I'm very stubborn. Gusto ko talaga i-push yung mga projects ko for the sake or for the love of reading, for the advocacy of literature para sa mga bata. Lahat sa mga communities dito sa Pilipinas. Ayun. Galing ng salita talaga ni Madam. Talagang tititigan mo na lang Oo siya. nga eh. I'm looking forward to actually talaga dun sa mythology, yung kung paano magiging children's book na may magandang illustration, yung mga Philippine myths, yung mga duwende, yung mga aswang, yung mga tikbalang, kapre, oo. Meron na actually. Ba? Nag-illustrate ako. You can find it called wala akong sample dito sayang. Pero it's about Philippine mythology dito sa Pilipinas from Tatol Publishing and from ang Ilustrador ng Kabataan, yung organization ko. So meron kami. And alam mo, when we brought the book to Singapore, sabi nila, why are the Philippines so grotesque? Ang daming mga creatures na ganito. Kasi kami we're like that. We want to tell stories. Diba? Ang ganda ng mga stories natin. It's grotesque, it's very scary, but it's part of our culture and identity. Exactly. Na-imagine ko tuloy yung tikbalang rainbow colors yung hair niya. Highlights. O yun yung mga gustong-gusto kong binabasa. Yung mga tikbalang kung ano namang creature dyan ng Pilipino. Ay, ma'am, saan sa Kalinga tinatanong ako na, saan sa Kalinga daw si Maria Teresa, yung nanay ko, sa Tabuk? Taga-Tabuk yan siya. Pinasa mo talaga yung tanong para sa'yo. Pero ma'am, last question na, ano naman po yung saan ka daw pala sa Kalinga? Okay, the story was based sa Balbalan, Kalinga. The heart of Gawaan. Balbalan, Kalinga. Malayo-layo din. Malayo As in, pumunta kayo doon and you stayed talaga there. Yung parang woman who raised me, I call her my second mother. Talaga, she brought me up with the culture. So, nag-collaborate kami sa buong community to create this book. So, labor of love talaga siya. Please, if you have some time, please purchase this. Yes. Mga magkano naman po? Apo. Depende sa bookshop eh. Ranges po, I think mga 200 to 500. Okay na. Kasi tignan mo, But I want to tell na if you purchase a book, all of the proceeds go back to Balbalan Kalinga para sa mga bata nila. So it's for their school needs or kung may mga community needs nila. So the book, every time you purchase The Legend of Uta Cave, it goes back to the community. That's nice. Lubuagan pala, sorry. Lubuagan. Sinabi ko kanina. Parang feeling ko biglang magko-comment yung nanay ko dyan. Bilhan mo ako ng isa. Hindi nga. Purchase at your own. No? Available kaya siya online. Oo nga. Pero dito ma'am, ano naman po yung last message nyo sa mga gusto rin pong magsimula sa pagsusulat po ng mga libro?
Pero dito po, sabi niya, meron din ba? Meron ba doon? Siyempre, like, first thing I'm gonna say, please, don't stop writing. Kahit burnt out na kayo, kahit may block kayo, mag-rest lang kayo. Don't stop. Just rest. Rest, take time, okay? Understand yung research mo, and remember why you started in the first place, diba? Kung gustong-gusto mo talaga mag-fine arts or mag-arts, push mo lang yan. Oo, there's so many avenues. Alam mo, when I started, nag-pandemic, so wala akong mga avenues but to post online and share my work. So, sa lahat mga artists, especially young artists, keep sharing your work, telling your stories, right? Don't stop. You can rest, but don't stop. Gusto ko yan kasi yun din yung yun din yung mantra ko. Rest if you must, but don't you quit. Oo, lagi. Thank you very much, Ms. Danielle, for being here once again sa Morning Balitaktakan. Naway hindi po kayo magsawa sa aming pag-imbita kapag may mga bago po kayong libro, you just let us know para masabi po natin sa ating mga ka-MB. Thank you so much po. Ma'am, baka may gusto ka naman batiin po or i-shout out. Okay, I'll shout out first to my wonderful publishers from Aklat Alamid who helped me here, to the Department of Language and Literature sa College of Arts and Communication, si Sir Ayo and Sir Jandy, at the University of the Philippines. And of course, to my wonderful students, please keep doing your work. I'll see you again soon. Lapit ng enrollment. And take care always. Ayan, thank you, ma'am. Tunay ngang nagbibigay inspirasyon ang sining. Pero ngayong oras na nakatuwa ang katanungan. Alam mo, nahahawa ako sa'yo, Miss Angel. Hindi na ako marunong magbasa. This is called art. Naging dyslexic na ako. Pero ngayong oras na ng katuwa ang tanungan. Dito lang yan sa What You Think. Maulang morning mga ka-MB, ako nga pala ang inyong Kuya Mark Balbina. At nandito tayo ngayon sa Burnham Park dito sa pinakamalamig at pinakamabangong lungsod ng Baguio City. At sasagot na naman tayo sa ating bagong katanungan na may kinalaman sa ating pangangatawan. Kaya mga ka-MB, handa na ba kayo maamoy malaman ang ating katanungan ngayon? Kung papipiliin ka, 10 taong walang ligo o 10 taong walang toothbrush? Tara, tignan natin ang kasagutan nila. So yun mga ka-MB, maghahanap tayo ngayon ng ating mapagtatanungan. Sino kaya ang ating unang mabibiktima? Oh no! Tara, samahan niyo ako. Ating may tatanong ako, isang katanungan lang. Kung papipiliin ka, 10 taon walang ligo o 10 taong walang toothbrush? 10 taong walang ligo, kuya. Walang ligo. 10 taong walang ligo. Ano na lang, ay 10 taong walang. Bakit? Pag gayang hindi ka naligo, umaamoy yung kilikili ko, kuya. Parang may naamoy ako hindi maganda. Oo nga, mas masama yung may putok kaysa sa yung bunga nga. Kasi kahit di mo naman mapapiliin yung walang toothbrush. Oh, bakit? mas maamoy ka? Opo. Kapag wala kang ligo, alam na. Okay. Yung kasama mo, anong gusto niya? Ligo na lang, kuya. Bakit? Ganun din, kuya. Bakit ayaw niya walang toothbrush? Kasi, kuya, pwede ka lang magsalita na ganyan, no? Oo. 10 taon walang ligo o 10 taong walang toothbrush? Bakit? Wala daw. Bakit? Unhygienic! Okay, good choice. Maraming salamat mga ating, ha? Nakakapagod pala ng ganito, no? Siguro kung ako naman yung papipiliin, 10 taong walang ligo, tapos 10 taong walang toothbrush, yung walang toothbrush na lang, alam mo kung bakit? Nakikita mo to. Mint candy. May mint candy naman. May nakita ko dito. Surprise attack natin. Oh no!
Okay lang. Ano lang pipiliin mo? 10 taon walang ligo o 10 taon walang toothbrush? Depende sa scenario kasi, kuya. Ay, may pagano'n siya. Bakit? Siyempre, kung nagtratrabaho ka, sabihin mo, 10 taon, kahit walang ligo, siyempre, nagtratrabaho ka naman. Yes naman. Bakit naman pag walang toothbrush, depende ka mo? Kuya, depende. Kung city boy ka, siyempre, pipiliin mo yung walang toothbrush, siyempre, amoy yung pinabasa. Bakit walang toothbrush? Pwede mo namang gamitin yung like bayabas. Pwede mong pang brush yun. Pang brush? Ano? Wala pong toothbrush. Bakit? Kasi mas maamoy yung baho ng katawan pag naligo. Yan, dahil pinili mo walang toothbrush, meron kang mint candy! Mint candy! Ayan. Nagulat siya kung ano yun. Ayan. Ayan. Pipiliin kayo, 10 taong walang ligo o 10 taong walang toothbrush? Okay. Walang ligo? Bakit? Hindi ka naliligo? Dal-dal ka eh. Sige, salamat. At yan ang kanilang mga kasagutan dito lang sa Burnham Park. Whoop! Kala mo tapos na. Kayo naman dyan sa studio. Kung papipiliin ka, 10 taong walang ligo o 10 taong walang toothbrush? Ang kulit! Ikaw? Ako, 10 taong walang toothbrush. Kasi pag naligo ka, edi isama mo ng hugasan yung bunganga mo. Kala nyo? Sasabunin. Oo. Magmumug ka lang magmumug ka din ng tubig. Totoo, na may sabon. Real. Ikaw, ma'am. Same yung answer ko. Because you could just... Lang gusto, diba? Nakakalang. Nakakalang, diba? Ako 10 taong walang toothbrush. Totoo. Oo, kasi mantakin mo yung 10 taon din na libre yung kain mo. Oo nga, May no? reserve. Totoo, na-reserve mo na lahat. Pero sabi no, Na-reserve mo sa alala ko. pero sabi ni Sir Coco, sa kanya daw, 10 taong walang ligo. Kasi pag 10 taong walang toothbrush, yung sasakit yung ngipin mo, hindi lang ngipin ang masakit, buong katawan. Totoo din. Oo. Pero ako pa rin yun. Sabi ko nga, reservation is still the key to success and Ano? livelihood. Meron pang Monday. Tuesday. Kadiri. Oo, diba? Ang tawag mo dyan, reservoir. Ay, naka po. Anyway, maraming salamat kay Mark ng UPHS. Maraming perpetual dyan sa may Isabela. Nakakatuwa, no? Parang naalala ko tuloy yung isang Mark din, nakakilala nating lahat. Oo. Ganda ng boses. Sabi diba? niya. Ang ganda, ang kulit. Sana next time meron ulit. Real. Ikaw talagang hindi na magbabago yung isip mo, madam. No. Locked in na. Locked in ka na. At dahil dyan, meron kang mint candy. Mint candy. Maraming salamat sa Pong Tao Dashcam Supplier located at Long La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Maraming salamat din sa Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Jobs accredited po sila with free ocular inspection, free assembly, at minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Maraming salamat din sa Puerto de San Juan, your premier beach resort hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At syempre, Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Thank you very much mga ka-MB. Muli, nakasama niyo naman nag-iisang bumbilya sa umaga na hindi nagtututbrush daw. Kasi gusto ng reservation. Miss Bea. At nakasama niya rin ngayong Wednesday morning ang nag-iisang chubebe ng RNG, Miss Angel Arquero. Chubebe girl. Chubebe girl ng RNG. Chubebe girl kasi yun, nakakainis. Paano ulit ang pa-chubebe girl? Chubebe girl ng RNG, Miss yun Angel Arquero. Mga ka-MB, makita-kita ulit tayo bukas para sa isang masaya na naman na balitaktakan, kwentuhan at syempre may tawanan, walang humpay. Dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan! Mayat niya!